isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Naku po, grabe na ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayong araw na ito, isasampa na ng Department of Justice ang mga kasong child abuse, qualified human trafficking, at sexual abuse of minor labang kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni Remulla. Naku mga kabibig, grabe na. Iba na ang nangyari. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na qualified si Pastor Apollo Kibuloy at magsasampa sila ng kaso sa prosecutors in Pasig City and Davao City, mga kabibig. Ano ba ang nangyari? Parang nagsanga-sanga na ang mga tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ng mga ilang netizen, it's about time para daw maparusahan si Pastor Apollo Kibuloy at isusunod na si former President Rodrigo Roa Duterte. May nagsabi naman, maniwala kayo kay Remulla. Mga mahirap lang kaya mong ipakulong. Ito pa. DDS, ihanda nyo ang script nyo ha. Huwag kayong paiyak-iyak kasi kayo na ang susunod. Sabi ng isang netizen, kaya mag-file case dito. Parang pag mag-request ng FBI sa Interpol na dakpin siya, may rason na di ibigay ng gobyerno si Kibuloy. Kasi sasabihin may kaso dito at dapat humarap sa korte. Alam naman natin na frozen o kaya mabasura lang yung kaso niya. Ito na ang hinihintay ni Pastor Apollo Kibuloy na merong magsampa ng kaso niya at doon siya haharap sa korte at hindi sa Senado. Ito na ha. Ito na yung press con kanina ni Remulla. Okay? Ito yun Justice Secretary Crispin, Jesus Crispin Remulla. Napanood nyo ba ang video? Ito na kabibig ha. At tingnan natin ha kung ano kaya ang mangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy? Nagkagulo na ang mga supporters ng Pastor Apollo Kibuloy. Ito na kaya ang simula ng pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos? Si Pastor Apollo Kibuloy ba ang siyang magpabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Panoorin natin ang videong ito. Ang balato bilang buwan ng kabaihan. At ngayon po ay merong anunsyo lamang. Ang anunsyo po namin ay isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama for child abuse under 7610. Of course, merong in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan. Sapagkat lagi pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titignan ng extradition. At habang may kaso pa akong nakabinding dito sa atin, sa aming luklukan dito sa ating departamento, ay marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na kung matutuloy ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Ang problema kasi nito, pagka nagkaroon na ng extradition at saka namin i-file ang kaso, baka sabihin na hinaharang namin ng extradition. At mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya, yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Ang krimen po ay nangyari 10 years ago. At ang itong kaso ito ay dumating sa department ng ito. Ano ba ito? 2000? 11 crime.
Yun, 4 years na po, ito nakabimbing dito. At yung isa't kalahating taon na isa ilalim namin. Nako mga kabibig, parang wala nang kawala si Pastor Apollo Kibuloy. Which is, sabi naman ni Pastor Apollo Kibuloy, wag lang sa Senate hearing. I'm sure naman na itong si Pastor Apollo Kibuloy, pag may nagsampa na sa kanya, ay haharapin niya sa hukuman, hindi lang sa Senado. Sabi ng ilang netizen, should be dismissed as it violates the Speedy Trial Act. Ikulong na yan si Kibuloy para mawala na yan sa Pilipinas. O Rocky, dakilang honghayo, sabi nyo kasuhan sa local courts, o yan na ang maihi ka ulit sa pantalon mo, mga makabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Yung may isang netizen na nagsabi ba na baka itong nangyari kay Kibuloy ay divine intervention. Baka ito daw ay magiging susi na mapabagsak ang PBBM government. Baka ma-impeach daw si Pangulong Bongbong Marcos, or baka ito ang maging rason na maraming tao ang maghihimagsik. Maraming mga member ni Pastor Kibuloy ang siyang, ang tawag dito, manglaban sa ating gobyerno. Nakakatakot mga kabibig, no? So sana mga kabibig ay mahinahon lang natanggapin ni Pastor Apollo Kibuloy, and I'm sure naman hindi takot si Pastor Apollo Kibuloy na haharap sa Korte Suprema, kasi sabi niya kahit ilang libo yung mga witnesses nila haharapin niya sa Korte Suprema. So let's just wait and see. Ano kaya ang reaksyon ni VP Sara Duterte tungkol sa ginawa ni Secretary Remulla? Baka itong Secretary Remulla, no, parang ano ba, parang feel niya na ay sobra na Kibuloy, sobra na yung ano niya sa ating Pangulo. So dapat talaga bigyan ng leksyon ito. Nako mga kabibig, hintay-hintay tayo ha. Ang another tanong, pupunta nga ba bukas si Pastor Apollo Kibuloy sa Senate hearing? O ito yung pagkaso-kaso ni Secretary Jesus Crispin Remulla ay isang strategy din para makalabas sa lungga si Pastor Apollo Kibuloy. What do you think mga kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest updates sa kung ano ang mangyayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Lalabas nga ba si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang lungga? Haharap nga ba si Pastor Apollo Kibuloy bukas? Bukas na ba? Oo, bukas sa Senate hearing ni Risa Hontiveros. Kasi sabi ni Risa Hontiveros, pag hindi a-attend si Pastor Apollo Kibuloy, ay nako, i-aarestuhin na si Pastor Apollo Kibuloy. Ay nako, ang kalorky. Ay, nakakatakot, no? Baka mag-alsa itong mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Nako! I'll be giving you updates later on mga kabibig. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!